Hello Aries, kamusta? Ito yung reading mo for the month of April. Tara na't alamin natin ano tong mga paparating, mga ganap pwede mangyari sa inyo, no? Pero timeless reading din naman to Aries, kahit na lumipas yung month ng April, kahit kailan makarating sa ito. Let's check your overall energy for the month of April. You have 7 of Stones. What is your blessing? What is your challenge? What's in store for you in the near future, or what's next, and the possible outcome. At the bottom of your deck, you have the 7 of Swords. 7 of Swords is about deceit, no? Sometimes may encounter ka na ganyang situation, kaya mag-ingat ka na lang, especially when it comes to money. Okay? This card, the 7 of Stones, refers to investments. And may lumilitaw dito sa bottom ng deck mo na 7 of Swords, which is deceit. So, mag-ingat ka na lang kasi pwedeng iba sa inyo, papasukin ninyo investment ngayong April. Kaya lang, ang problema mo dito yung tao na magti-take advantage sa'yo, or pwedeng ma-scam ka, mabudol ka, no? Oh, especially ayan, no, when it comes to partnerships, yan, mahirap yan. So, yan, pwedeng ito ay pag-i-invest So, hindi ko alam, pwede namang pera yung i-invest mo, pwede rin namang time, love, hindi ko alam. Marami namang forms ng investment. Hindi lang naman ito about money. Okay? Sometimes, this refers to yung mga resources na meron ka. Alam mo ba kung paano mo i-manage tong bagay na to? Paano mo mamamaximize kung anong mga resources available to you this April? So, may kinalaman siya sa pagmamanage ng kabuhayan, ng pera, na kung ano yung available sa yung resources. With the Druidess of Wands naman, this falls under your blessing. So, nakikita ko as advantage para sa iyo ngayong April kasi nafe-feel ko dito sa card na to, ano man yung gagawin mo, magagawa mo yan successfully. No? Bakit? Kasi nakikita ko dito, alam mo yung kakayahan mo. No? Confident ka enough para magawa mo yung task na yan or kung ano man yan. So, hindi ka, hindi ka basta-basta panghinaan ng loob or hindi ka mahihiya or mai-intimidate sa kung anong situation yung haharapin mo or kung meron ka mang taong kakaharapin, no? So, halimbawa, may public speaking, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, magagawa mo ng maayos yung trabaho mo or yung dapat mong gawin. Or it could be attraction, advantage mo. Siguro, matcha-charm mo sila. Siguro, ganun ka ka-smart, ganun ka ka-fun to be with, no? So, kumbaga, advantage mo yung charm mo, Aries, no? Kumbaga, madali mo silang mapapahanga or mapapabilib sa'yo. Kumbaga, matcha-charm mo nga, ayan. When it comes to challenge naman, no, the Devil card, alam naman natin si Devil card, may kinalaman to sa mga obsessions, addictions natin, yung mga masasamang habits natin. Kung wala ka mang bisyo, parang gano'n na rin yun eh. Ano ba tong mga habits mo na alam mo naman na unhealthy? So, yun lang. O, madali kang mag-give in sa temptation, sa
sa mga, ano ba tawag dito? Pag-i-indulge. Yan. So, nafe-feel ko, this is more on pag-i-indulge. Kahit na, excessive, kahit na alam mong unhealthy, kahit alam mong mali, kahit alam mong masama, nate-tempt ka, no? Hindi mo, kumbaga, hindi mo mapigilan or hindi mo maiwasan. So, yan yung iyong challenge this April. It could indicate laziness or overindulging on something. So, dapat alam mo paano mo kontrolin yung sarili mo, yung mga alam mo yung dapat mong iwasan, yung mga mali, yung masama, yung hindi dapat, no? In the area naman of what's next or in the near future, you have the Apprentice of Swords. Wow! Ang una kong na-feel kagad by looking at this card is merong like OJT, o whether ikaw to na siguro mag-start ka na right away kung nag-apply ka, alam mo yun, yung parang hindi ka na siguro nahirapan or natanggap ka agad dun sa ina-applyan mo. O yan, nakikita ko, training na agad or start ka na agad dun sa work, ASAP, no? Yun yung feel ko eh. So this could indicate, passing an interview or yun na nga, makaka-in ka na kagad dun sa company na yun or ano man yung ina-applyan mo, gusto mong gawin. Kumbaga, matatanggap ka agad eh. Okay? And in the area naman of the outcome for overall, ngayong April, you have 6 of Stones. Sa tingin ko, patas lang. Patas lang tong April mo. Balanse ba yung mga challenges? Balanse yung mga blessings na marireceive mo. Kumbaga, yung ratio ng sablay to success is 50-50. Okay? So, nakikita ko balanse lang. May mga sablay, may mga challenges, pero hindi naman yung tamang argabyado ka or malas na malas ka. Parang ganun. Tama lang, sakto lang, trade lang. Trade lang. Kasi 6 of Stones para sa akin, itong nafe-feel ko dito is trade lang siya. So, to be able to gain something, kailangan mo rin mag-sacrifice or magbigay, ang tawag doon, maglabas. Kumbaga, palitan lang. Sakto lang, no? Tingnan naman natin when it comes to your love life. By the way, may mga signs dito. Pwedeng you have the Devil card, which is Capricorn. Pwede ring may fire signs. Pwede ring may air signs or earth signs. Sa love life mo, love call, healthy choices, setting boundaries. Someone wants to talk to you, reach out to you, or express kung ano yung nafe-feel niya, iniisip niya about you. Yan. Someone is thinking of you, actually. Missing you, thinking of you. Basta may mga usap dito or messages galing dito sa, sa person na to. Kaya lang you are setting boundaries, hindi ko alam bakit. Hindi ko alam kung hesitant ka ba dito, off the fence ka dito, over the fence ka dito sa person na to. Siguro pinag-iisipan mo pa, siguro, nag-iingat ka, oo. Or siguro happy ka kahit single ka, hindi mo naman, kumbaga, hindi mo masyadong iniisip or hindi ka ganun ka interested or pwedeng ganun. Or nagiging cautious ka lang, no? Until makilala mo muna yung person. Pwede naman ganun. Yung baga, pwedeng kikilatisin mo muna kung itong tao na to na nagpaparamdam sa'yo, whether ex yan or bagong person. Kung
Kung worthy ba yan or safe ba yan, yung ganon. Kasi nga, nagsiset ka na ng boundaries mo eh. Okay? Kuha pa tayo. So, ano pa yung mga ibang paparating sa'yo this April? Tayo ng ano. Unicorn. Ano pa? Unicorn. Wow! Horseshoe. Good luck yan, dear. Dolphin. Wow. So, nakikita ko magagandang changes with the unicorn. May mga advantages tong bagay na to para sa'yo. Kumbaga, papabor sa'yo. Yung situation. So, kumbaga, may advantage na kagad, no? At saka yan, maswerte ka ngayong April. Sana tuloy-tuloy na yan. O, meron ka pa ditong something about financial gain. O, pwedeng increase. Pwedeng iba sa inyo, lumevel up yung salary ninyo. Or ma-promote kayo. Or pwedeng mga bonus to, yung mga pinag-overtime mo. Basta may excess eh. Alam mo yun, maganda yung dating ng pera. May pasobra, kumbaga. O, ayan. So, ayan, tignan na natin anong iba pang closing messages mo gamit itong ating Moonology Oracle cards. Conclusions are within reach. Ayan na, malapit ng magkaroon ng outcome. Finality. Dito sa full moon. This is full moon is about completion. So, meron ng malapit ng matapos dito or makumpleto. Ano pa? Or malapit mo nang makuha yung answers. Kung meron man, be bold and make the first move. So, ayan, kailangan maging confident ka. I-apply mo to, si Druidess of Wands, no? Pagdating dun sa advantage mo or blessing mo kanina. Kasi sabi ko nga, carry bills mo yan eh. Okay? Walang mangyayari dito unless you take the initiative. Yun yung ibig sabihin nitong mo. Be bold and make the first move. So, yan, yung pinaka-reading mo ngayong April, Aries. Thank you so much for being here. Don't forget to subscribe, like, follow. Regarding private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa screen. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.